Alright, welcome po sa aking YouTube channel. So, meron po akong topic sa inyo at isi-share sa inyo. Kayo ba ay nahihirapan mag-login sa inyong BPI account? Lalong-lalo na po doon sa bago nating BPI application. Kung kayo nahihirapan, ay panoorin nyo ang video na ito para malaman nyo kung ano ang dapat gawin. So, importante po ay hawak natin yung ating cellphone number na niregister natin doon sa BPI account natin. So, napakahalaga po nun. Ngayon po ay gawin na natin. So, tuloy na po tayo. Okay, yung topic natin ngayon ay BPI application. So, nagkakaroon tayo ng problema sa BPI. So, katulad nung nangyayari dito sa akin, yan. So, ito yung dati kong BPI application. So, nag-download ako ng bago. So, ito yung bago niya. Pero subukan natin itong dati. Yan, open natin yan. So, ito na yung kanyang lumalabas. Unstable internet connection. Pero may signal tayo. So, anong nangyayari? Unstable internet connection ang lumalabas. So, ibig sabihin yan ay hindi na siya gumagana itong lumang application ng BPI. So, kasi dati pa ay nag-i-email si BPI na kailangan ng bagong BPI application. So, yun ang problema natin. So, ngayon ay mag-download lang kayo ng bago sa Play Store. So, yan. Nag-download na ako. So, ngayon open natin ito. So, ngayon kapag maglalagin naman ako dito ay hindi rin siya makapag-login. So, mayroon pa ring problema. So, katulad ng ganito, subukan natin. Kung kayo mayroong mga account, may account na kayo sa BPI, so i-login nyo lang, pindutin nyo yung login. Ito. Yan. So, ilagay nyo dito yung username nyo, yung ginagamit nyong account sa dati nyong application. So, ilagay ko lang yung sa akin. Subukan lang natin. And then, yung password nyo. So, ilagay natin. So, ayan. So, pag login nyo, ito yung lalabas. So, pindutin natin yung begin. So, yan yung kanyang susunod na lalabas. So, ito yung cellphone number nyo na nakaregister sa inyong BPI account. So, pindutin natin yung continue. So, okay, ito yung number ko sa BPI account. So, tinatanong dito kung siya yung number o hindi. So, ngayon, kung ito yung number na ginagamit nyo sa inyong BPI account, pindutin nyo itong yes, this is my number. Right. So, ngayon ay pindutin natin itong send SMS. So, para magbigay siya ng o para ma-verify kung sa inyo talaga itong number. Pindutin natin. So, ngayon ay meron ditong SIM 1 and 2. Kung pili kayo dito kung saan nakalagay yung inyong SIM card number na nakaregister sa BPI account ninyo. So, ako ay smart siya. So, ito yung pipindutin ko. And then, okay. So, ngayon kapag pinindot nyo yung okay, so, ito yung problema. Hindi siya nakakapasok. Yan. Ngayon, try again. So, hindi siya ma-access. Hindi siya ma-verify. So, ano ba yung dapat natin gawin para ma-approve ito? Para magamit na natin yung bagong BPI application. So, siguro ay kailangan nating mag-load
ulodan natin yung ating SIM card, baka kasi wala na siyang available balance o load yung ating SIM card number na ginagamit natin sa BPI application. So kailangan nating loadan kasi yung aking SIM card ay wala na siyang load, so zero balance siya. So ngayon ay susubukan nating maludan kahit 5 piso o 10 piso para matingnan natin kung siya ay mag-a-access o mabi-verify yung ating account. Okay, so balik tayo. So mag-load lang ako sa aking SIM card number ko. So gamit ko ang GCash. Alright, so naludan ko na yung aking SIM card number na ginagamit ko sa BPI. Niloadan ko siya ng 10 pesos. So ngayon ay susubukan natin, ulitin natin mag-login sa ating bagong BPI application. So open natin. Alright. Yan. So una, i-login nyo. Ilagay nyo yung inyong username sa inyong account. So right, so login natin. Begin pala, begin. So yan. Continue. Alright, dito tayo. So subukan natin ngayon kung matutuloy na siya. Kasi kanina ay wala siyang load, ay hindi siya mag-login. So ngayon niloadan ko ng 10 pesos. Tingnan natin kung tutuloy siya, kung mabi-verify. Pindutin natin. Alright, so let's verify your device. Yan. Okay. Alright, so yan. Verifying siya. So ibig sabihin, ang problema lang natin ay walang load yung ating SIM card number na ginagamit sa ating BPI account application. So niloadan ko lang siya ng 10 pesos. Ito, gumana na siya. So don't switch application. Ayan na. So ganun lang kasimple para ma-verify yung inyong BPI account sa bagong application ng BPI. Okay. So yan, pera daw, pera, okay na. Success your device in registered. Alright, go to my account. O yan. So okay na siya. Alright, ganun lang ka-simple ang ating ginawa para ma-verify ang ating BPI account. So yun na nga, at natapos na tayo sa ating tutorial. So sana po ay natutunan ninyo at magamit na ninyo yung inyong bagong BPI application. So maraming salamat po.